Bago natin simulan, ano ba ang purpose ng ating programa? Ito ba'y para manira? Ito ba'y para mang-apak ng kapwa-tao? Unang-una, kung mga-apak lang din ako ng kapwa-tao, pinagsusunto ko na yung mga pastor sa labas. Ngayon, hindi naman pwede yun. Dahil ang ating pakikilaban, gaya ng sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 14:5, basahin natin mga kapatid, sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, hindi suntukan ito, hindi tagaan ito. Dahil kung ang inutos ng ating Panginoon Kristo, tagaan, suntukan, pinagsusunto ko na sana yung mga pastor. Hindi naman yun ang utos eh. Ang utos, mga kapatid, mga kababayan, ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Ngayon, naninira ba tayo? Tuloy natin ang basa. Kundi sa harapan ng Diyos, na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta. Aba, ang laban pala natin bilang isang totoong Kristiyano, gigiba ng kuta. At ng mga maling haka at bawat bagay ng matayo. At isa dun sa maling haka, yung ginagawa ng isang relihiyon na napakalaki, na tinatawag na Iglesia ni Cristo Uno, na naitatag ng 1914. O mga kapatid, mga kababayan, huwag tayong magagalit. Pag pinangunahan tayo ng galit natin at pag nanakit tayo, nang haras tayo, wala na tayong pinagkaiba sa mga demonyo na pumapatay. Bakit? Basahin natin ng 8:44:1. Ang sabi, kayo sa inyong amang dyablo. Aba, meron palang mga anak ng dyablo. Bakit? Tinawag na ama yung dyablo eh. At ang mga nasa ng inyong amang inyong ibigawin. Ano isa sa halimbawa nun? Siya'y mamamatay tao buhat panangun at sinungaling. Kaya yung mga pagpatay, kaya yung mga pananakit, yung pagkakampi-kampi, yung pagtatalo, gaya ng ginagawa ng mga kulto, aba sa demonyo pala yun. At ang sabi rin ni Pablo sa 5:19 ng Galacia, gawa yun ng laman, hindi sa Diyos. Kaya kung may kilala kayong relihiyong pumapatay, nanggigipit ng kapwa, pag sa diskusyon, nananakit, nanggugulo, nanununtok, meron pa akong isang nakasulubong ng miyembro nila, grabe kung makapagpatulog ng kamay, hindi sa Diyos yan. At hindi pwedeng maging totoo, itinayo ni Kristo na relihiyon yan. Dahil ang tinuro ni Kristo ng pakikibaka, ayon sa ikalawang Korinto 14:5, hindi laban sa laman. Ngayon, naninira ba tayo ng kapwa? Hindi. Dahil wala tayong pinatay, tayo ang napatay. Katunayan, ilang taon nang nakakalipas, napakarami nating santo ang mga pinatay. Kaya hindi tayo pwede maging katuparan ng 8:44 dahil hindi naman tayo pumatay. Tayo ang napatay. Kaya mga kapatid, anong purpose ng programa na ito? Hindi para manira, kundi para gumiba ng mga kuta. At bawat bagay na matayo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, sino yun? Yung mga manangaral na nagpapakilalang sila daw ay sugo ng Diyos. Aba, may sinasabi ang ating Panginoon Kristo dyan ayon sa Biblia. Halina't basahin natin mga kapatid sa 24:24 ng Mateo. Sapagkat maraming nagsiparitong mga bula ang propeta na magpapakita ng dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat maaaring iligaw ang mga hirap. Aba, ang sabi pala ng ating Panginoon Kristo 2,000 years ago, marami palang lilitaw. Pag sinabing lilitaw, sulpot. Tayo kahit kailan, di naman tayo sumulpot eh. Dahil itinayo tayo ni Kristo sa 16:18 ng Mateo, year 33 AD. At yan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Katunayan, pag binagbasehan natin ng historia, ayon sa 8:8 ng Hope, na-read na Book of Historiensis, iisa lang ang lalabas na ayaw basahin ng mga Iglesia ni Kristo at ng mga sektang itinatag lang ng tao. Basahin natin dito sa isang aklat, sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Nakalagay, the history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About a 120 person. And that society was Jesus Christ found. Kaya ngayon, mag-uumpisa tayo sa isang tema, mga kapatid. Yung mga taga-ibang bansang nanonood, kahit saan man kayong panig ng mundo, sisimulan natin. At ang ating paksang pagsisimulan, mga kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin.
Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.